Ito na yung bagong tanim kong sili. Ngayon napapabunga ko na siya kahit hindi maganda itong lupang pinagtaniman ko. Dahil itong pinagtaniman ko, pinaghalong buhangin at graba. Kaya hindi malusog itong lupa niya. Kaya kung titignan niyo itong pinagtaniman ko, marami pa rin siyang batong maliliit. Dahil nga sa napansin ko dati na matagal lumaki, kaya ang ginawa ko, naglagay ako ng mga inorganic na pataba. Kaya gumaganda rin naman yung paglaki niya. Pero nagiging problema ko lang bago siya mamulaklak, nagkukulot yung mga dahon niya. Ang dahilan ng pangulot ng dahon ng sili dahil yan sa calcium deficiency. Kaya ang ibig sabihin, itong tinataman kong lupa, kulang sa calcium o walang calcium. Pero simula nang diligan ko ng tubig na galing sa pinag-aalagaan ko ng isda, hindi na siya nangungulot. Dahil ang tubig po sa pispan, maliban sa mayaman sa MPK, nagana rin siya sa calcium. Kaya sa paggamit ko ng tubig na galing sa pispan, maliban sa mabilis siyang lumaki, kumakabalat ng berde, iwas din ang sili sa kulot. Kaya parang meron na lang complete fertilizer. Hindi ko na kailangan pang gumamit ng binibiling inorganic na pataba. Kaya kung balak nyo magtanim ng gulay, mainam din na mag-alaga tayo ng isda. Para meron tayong pataba, meron na tayong pandilig, may pangsahog pa tayo. Dahil hindi po lahat may kakayang mag-alaga ng isda, ibabahay ko lang sa inyo yung ibang source ng calcium para maiwasan natin yung pangungulot ng dahon ng sili. Ang masamang epekto ng pangungulot ng dahon ng sili, una, hindi na siya nakakalaki na babansot. Pangalawa, hindi na siya nakakabunga. Pero hindi naman siya nakakamatay ng sili at pwedeng gumaling. Ang una nating pataba na pwedeng gamitin na mayaman sa calcium itong abo. Ang paraan naman ng paggamit natin bago tayo magtanim ng sili, maglagay na muna tayo ng abo. Ang pangalawa, balat ng saging. Mayaman ito sa potassium at calcium. Ang paraan naman ng paggamit dito, tatarin lang natin ito at ilagay sa puno ng halaman. Maaari natin ibaba sa tubig sa kapandilig. Mas magiging mabisa ito kung araw-araw natin itong pangdilig. Ang pangatlo, balat ng itlog. Pwede rin yung shell ng tahong. Dahil mayaman din ito sa calcium. Ang paraan ng paggamit dito, durugin lang natin ito at ilagay natin sa puno ng halaman. Pero dahil ang balat ng itlog hindi agad nabubulok, kaya hindi agad ito magamit ng halaman. Para magamit agad ito ng halaman, gawin natin itong calcium liquid fertilizer. Ang kailangan lang natin gawin para maging liquid fertilizer ito, una, durugin natin yung balat ng itlog saka natin isangag. Kapag medyo namumula na, iahon na natin ito sa palamigin. Pagkatapos ilagay sa isang lalagyan, saka natin lagyan ng suka. Pagkatapos ibabad natin ng isang linggo, saka na pwedeng gamitin. Ang paggamit naman nito, yung isang kutsara pang 1 litrong tubig. Maaari itong pandilag upang spray sa umaga o hapon. Ang pang-apat, buto. Pwede tayong gumamit ng buto ng baboy, buto ng manok, baka, kambing. Kahit po anong buto ng hayop, pwede. Para naman po magamit natin ito, kailangan po natin gawing kalpos o calcium phosphate liquid fertilizer. Ang kailangan lang natin gawin una, iihaw natin hanggang magkulay brown na medyo nangingitim-ngitim. Saka natin ngayon durugin. Kapag nadurog na, ilagay natin sa isang container. Saka natin ngayon lagyan ng suka. Saka natin ibabad ng pang 2 linggo. Pagkatapos ng 2 linggo, pwede na itong gamitin. Meron na tayong calcium phosphate liquid fertilizer. Sa bawat litro ng tubig, 1 kutsarang kalpos. Pwede natin i-spray sa halaman o idilig. Gamitin natin ito ng 2 beses ang linggo. Ang panglima po natin, molasses. Mayaman din po ito sa calcium. Ang paraan naman ng paggamit natin, sa bawat 1 timba ng tubig, haluan natin ng 1 baso ng molasses. Haluin lang natin na mabuti, saka natin idilig. Ang pang-anim po natin, fish amino acid. Mayaman po ito sa calcium. Ang paggawa ng fish amino acid, kumuha lang kayo ng isda o kahit yung mga bituka lang ng isda. Saka po natin ilagay sa isang lalagyan. Saka po natin lagyan ng molasses. I-ferment po natin ito ng pang 2 linggo. Pagkaraan ng 2 linggo, pwede natin gamitin bilang pataba. Ang paraan naman ng paggamit dito, sa bawat litro ng tubig, lagyan natin ng 1 kutsara ng fish amino acid. Pwede natin i-spray sa halaman o idilig. Ang pangpito natin, yung commercial na calcium nitrate na nabibili sa mga agricultural supply at saka sa mga online shop.
May dalawang klase ng calcium fertilizer na mabibili sa agricultural supply. Itong isa granule. Ang pangalawa naman calcium foliar fertilizer. Paano ba gamitin ang granule? Kapag bata pang halaman, idilig. Kumuha lang kayo ng isang lata ng sardinas, saka nyo ilagay sa isang timba ng tubig. Haluin nyo lang sa kapang dilig. Kapag malaki naman ang halaman, maglagay kayo ng isang kutsarang abono, mga 6 na pulgada mula sa puno. Sa paggamit naman natin ng calcium foliar fertilizer, i-spray lang natin sa halaman. Dito na natatapos yung video natin, pero bago lubusang tapusin, kung bago ka pa lang sa ating channel, sana huwag mo kalimutan taniman ng pindutin subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong video. Maraming salamat sa panonood at pagpalain ka ng Panginoon.